We really cannot please everybody. Yeah. So, nakakabasa ka ba ng bashing na hindi mo makalimutan? Pinakaano na, naku ha, si Lola bumabagets. Some people might find it too cringy, di ba, na parang, ano ba naman, di ba, former chuchu, ganyan, tapos nagtitiktok. Si Ma'am Charo, marunong na sumagot. Talaga, parang bumabardagol na rin sa mga netizen. Oo. Bakit? Di ba, exclusive ba ang social media para sa mga bata? Enough of labels. Ay si Charo at si Boots, mga lesbiana, marami talagang ganon. But, merong nag-interview. Meron ba kayong Na-shock si sa Tita medyo? Boots. So, yung pong fear ninyo na, kasi may mga senior stars na wala nang offer na dumarating sa akin, hindi na nila ako kinukuha. Kasi ang pinakamasakit, yung feeling na rejected nga, na hindi ka na kailangan. Yun ang masakit that you're no longer relevant. Ma'am Charo, Tita Boots, maikli ba pasensya niyo sa mga co-stars? Yung pwede kang magyabang na, mas magaling na akong artista ngayon kaysa noon. Ngayon, medyo maaarte na ang mga bata. Walang panghuhusga, pero may kaartehan nga. Kinakabahan po ako kasi po mga veterano ng industriya ng pelikulang Pilipino at telebisyon ang aking kaharap. Eh, tinitingnan ko yung mga mukha nila. O, tingnan nyo naman. Glamorosa pa rin. Miss Boots Anson Roa Rodrigo at Ma'am Charo Santos Concio. Ayan sila, oh. Sila po ang author ng mga libro na ito. Ayan, Ma'am Charo. Ay, Tita OG. Boots, Diyos ko, oh. So good to be here. Ito ho bang mga libro ninyo ay isa sa bucket list ninyo na, ay, salamat na fulfill ko ang pagkakaroon ko ng libro. Ako isa dun sa mga yun. Yeah. Siguro lahat tayo naman. Ako hindi naman. Gift ito ng former boss ko, si Mr. Gabby Lopez. Sabi niya, I want this to be a project of publishing. Oh, wonderful. Yeah, so- At yung publishing group ninyo, yun din ang Yes. publishing group. Ay, talaga? Alam mo kasi, yung ang mga magulang namin noon, sabi nila, para maging kompleto ang pagkababae mo kung babae ka. Dapat unang-una, magkaroon ka ng anak. Pangalawa, sumulat ka ng libro. Pangatlo, magtanim ka ng halaman, sana lumago ito. Sa akin, dalawa pa lang yung na-fulfill. Kasi yung pangatlo ko, wala na yata akong pag-asa. Kasi kahit plastic na halaman, pag hinawakan ko, namamatay. Oo. Pero ngayon, pag sinabi mo yan, kaya ang isang babae ay kailangan magkaroon ng anak. Yung iba parang nagpo-protesta. Bakit kailangan ganun ilarawan ng babae? Iba na Dapat may ngayon. anak. Iba na ngayon, Tita Oo nga, Boots. oo nga. It's my choice. My life, my choice. Oo, Di yung, ba? yung Yung my ganun na. body, my Oo, choice. my body, my choice. Oo. Oo. Iba talaga nung ano. Oh, so, naninibago ba kayo doon, Ma'am Charo, Tita Boots, na hindi naman kami ganito nung araw Ngayon, medyo maaarte na ang mga bata. Ako hindi ko tinuturing na maarte sila. Oo, Siguro ako iba din. lang. Hindi ibig sabihin na dahil iba sila ngayon kesa sa amin, na mas magaling kami kesa sa kanila o mas magaling sila kesa sa amin. Iba yung panahon eh. Mm-mm. Oo. Walang panghuhusga, pero may kaartehan nga. Pero love ko kayo, ha? Oo. Di ba? So, ano yung napapansin niyo sa mga bata ngayon, Ma'am Charo at Tita Boots, na dati naman hindi kami ganito? Abay, dati, sunod lang ng sunod sa mga gulang. Ngayon talagang they reason out, di ba? Sasabihin Yeah. nila yung kanilang Nangangatwiran. opinion. Nangangatwiran, oo. Sasabihin nila yung kanilang opinion. At saka gusto nila may independence, di ba? Noon talagang yes po, yes po. Pero doon, yun nga yung irony ng buhay ko. Ako, yes ng yes sa nanay ko, sa tatay ko, kahit hiwalay sila. Pero nagtanan ako. Oo, di ba? nagtanan kami ni Pete. Nagulat silang lahat. Oo. Isang araw, nawala na lang kami pareho. May show siya sa ABS, may show ako sa Channel 5. Magkatapat, Dan Sorama at saka Baby O'Brien. Nagulat yung nanay niya, nanonood ng TV. Nanay ko nanonood ng TV. Wala si Boots, wala si Pete. Nagtanan na kami in the morning. So, isinumpa ka ba ng nanay Hindi. mo? Or huwag kang babalik-balik dito, ha? Hindi. Diyan ka na sumama sa lalaki. Ganon? Ano yun, sa teleserye yun. Yes, person ako talaga. Tawag nga sa akin, Virgin Mary, Mother Teresa, yung mga. Kaya kahit ako nagulat ako sa sarili ko na pwede ko palang magawa ito. Talk about choice, no, Charo? Yes. Pag nagdesisyon ka, tuloy-tuloy. Buong araw na nagtanan kami. Nag-umpisa kami ng umaga. Nagpakasal kami kay Mayor Amaranto.
Pagkatapos, kumain kami sa Little Quiapo, Mamon Local, ano ba, nasa Baguio kami. Kasama pa namin yung dalawang kapatid ni Pete, tsaka yung dalawang kamag-anak namin. Chaperon pa rin kami. Hanggang dumating kami dun sa Assumption Parish sa Liberiza, kaibigan nila. Doon kami kinasal. So all that time, walang takot, walang guilt even. Given na... Pagmamahal lang. Yes, yes. Love Talagang- lang meron. At saka, siguro nga, pag pumili ka, pag nagdesisyon ka, handa ka na kahit anong mangyari, Panindig. tanggapin ko to. Mm-mm. Panindigan. So, hindi naman talaga soap opera ang mga buhay namin in real Ito. life. Ito, Diyos ko, yung soap opera nito, Maria Jose. Oo. Wanted Perfect Mother lang Oo. naman, di ba? Yung first movie. Was that your first movie? That was the third. At the third, Oo. your first with Leia Productions. Oo. So, Oo. so Wanted Perfect Mother. Oo. Ayun lang naman ang naging buhay ko. So, kayo, Ma'am Charo, yung pag meron kayong, syempre, ang tingin sa inyo ng mga tao, para kayong perfect mom, kasi nakikita kayo sa maalaala mo kaya, naging big boss pa kayo ng ABS-CBN. So, pagdating sa bahay, meron ba kayong pagtatalo na anak mo? Ma, ang luma mo, ha? Ma, hindi na uso yung ganyan. Ma, wag mo na kami sasabihan ng ano. Madaming beses. Ah, Maraming beses. like, anong mga eksena to, Ma'am Charo? Mom, you don't pronounce Siri. Ano, parang, hello, Siri? 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 Sabi niya, it's Siri. Ay, nako, ganyan. Di ba? Oo. Yung mga digital, Kinokorek ka. kinokorekt ako. Okay, thank you for telling me. Hindi ako pikon. Oo. Pero yes, marami silang, Ma'am, let them be. Kunyari, Oo. di ba, yung may rules ka, tapos sasabihin mo, yung mga anak ninyo, dapat ganito. Ma'am, let them be. They're exploring. They're curious. Kasi pigil na pigil noon di ba? Hindi ka pwedeng mag-reason out. May mga ganon, but I adjust. Pero may mga times na hindi kayo makapag-adjust kasi hindi ito yung tama kasi. Yung values, of course, klaro, di ba? Parang you have to be honest, you don't tell a lie, yung mga ganyan, klaro naman yon. Pero siguro yung behaviors, there are certain Ways, behaviors na iba or mga paniniwala na iba. It's a much bigger world kasi now for our children and grandchildren, mas iba. Mas madaming opportunities, mas marami na silang alam, OG, di ba? So, bukas naman ako sa pagtanggap nun. Pero yung yung napipikon kayo minsan na parang mali na to pero kailangan kong tanggapin kasi ganito talaga sila. Kasi nung mga panahon ko lalo, 10 years older ako sa kanya. Ang sabi nga, you are better seen than heard. Makikita ka pero just stay in the background, makinig ka lang. Huwag ka na makisali sa conversation. Ngayon, iba na syempre, di ba? Kasali na yung mga bata. We encourage them. Kasi ang dudunong nabanggit nga ni Charo. Sometimes I learn from, marami akong natututunan mula sa mga anak ko, mga apo ko, di ba? So, parehas niya, nag-a-adjust din ako dun sa yung mga ways and means nung ngayon. Kahit na kuminsan, pag pina-explain ako ng, ano ibig sabihin nito? I-explain ko kasi teacher ako, di ba? So, yung explanation ko parang lecture yun. Tapos sabihin na, Ma'am, in 10 words or less, please. Yung ganun. Oo. Yung bang mga ganun, you have to adjust. So, Parang pag nagka-caption lang tayo sa social media, gusto nila short lang. Ay, minsan Totoo. kami 3 paragraphs. Di ba, hindi ba pwedeng sabihin mo yan in one sentence? Di ba? Kuha na dapat. Parang iba Iba Kasi, na, no? Oo. sila sanay doon sa TikTok. TikTok? 1 minute? 3 minutes? Yes, di ba? Oo. May time limit Oo, eh. kami Oo, mahaba bilis ka na. makademonstrate. Oo. Sinasabihan mo si Ma'am Charo talaga di ba nagti-TikTok? Siya nga nagti-TikTok. Oo. Ang lakas ng impact ng TikTok ni Charo. Ayoko kay Ma'am Charo. Kasi yung sayaw, yung mga lectures niya, nagre-resonate parang kwela sa tao. Tsaka may shock value, lalo na yung sayaw niya. Bumabagets Oo. Kaya hindi ko alam kung sino nag-impluwensya kay Ma'am Charo na mag-TikTok. O nainggit lang ba siya? Apo mo ang nagtulak sa'yo na mag-TikTok? Noong una, I was apprehensive. Alam mo naman, galing ako sa traditional media, di ba? Yes. Linear programming, may oras lahat. So, but I wanted to discover social media. And discovering social media is not just like scrolling or lurker ka lang, di ba? Sabi ko, sige nga, pasukin ko yung mundo. Tapos,
Tapos sabi ko, safe space naman. Kasi una may fear may takot. Yeah. Parang, nako, the bashing. Di ba? Yes, yun ang takot mo. Yun talaga ang takot ko. Pero sabi ko, pag hindi ko ito pinasok, nasa world of entertainment ako, nag-i-evolve ang Correct. mga platforms. Gusto kong malaman, gusto kong ma-experience. There's nothing like being in it, di ba? Kesa yung, okay, pinapanood ko, ay, nasaktan daw siya sa bashing, pero hindi ko naman naramdaman yung, di ba yung ganon? Or, ay, ang gaganda naman ng comments, tapos hindi mo naman naramdaman, na affirming din pala. It can also be affirming. I mean, there are always two sides, di ba? Tapos gusto ko talagang mag-experiment. Gusto ko mag-experiment. May yung sense of curiosity ko. Sabi ko, ano to? Magdi-Dear Charo lang ba ako? Magdi-Dino lang ba ako ng advice? Aba, sumayaw na ako? Okay naman. Aba, nag-lip sync na ako? Okay naman. Ine-enjoy ko. Tapos sabi ko, aba, mag-acting piece nga ako dito. Parang short video. Dinadab mo. Okay Okay. din naman. Naengganyo na talaga ako. So, Ma'am Charo, yung mga, syempre yung iba, we really cannot please everybody. Yeah. Of So, course. nakakabasa ka ba ng bashing na hindi mo makalimutan na tinamaan ka at na-hurt ka? Sa ginagawa ko ngayon, ang pinakaano na, nako ha, si Lola bumabagets. Talaga naman. Si Lola ha, nagbabagets. Okay naman. Oo, kasi talagang, yes. Oo. So, Ma'am Charo, di ba, syempre, iba sinasabi, akala nila ang TikTok ay pambagets lang. Biglang sumuot na si Ma'am Charo sa pagti-TikTok. So, wala ba yung bash na, wag na, mag-MMK na lang po kayo? Walang ganun. May ganun din. Oh my God. May ganun din. May ganun din. Pero may emoji ng laughter. So parang, hindi naman yung talagang binabash ka na tigilan mo na yan. And let's say, I cannot please everyone, Tita Correct. Boots, diba? Some people might find it too cringy, diba? Na parang, ano ba naman, diba? Former chuchu, ganyan. Tapos nagtitiktok. It's okay. This is my life. I'm having fun. I'm enjoying it. And I was able to do a TikTok also with Tita Boots. Happy na ako doon, diba? Di ba? Ay, hindi lang ikaw nababiral, Ma'am Charo, pati si Tita Boots. Boots, nung 81st birthday niya, Yes. sumayaw, humataw sa floor. Diba? Hanggang ngayon, masakit pa yung balakang ko. Oo. Nandun si Charo. At dancing queen napapaindak kami. I mean, the public should know that she's the original dancing queen in Dance-O-Rama. Pero itong pagsasayaw ninyo nung 81st First birthday niyo po, after you dance, na-realize niyo, kaya ko pa palang humataw, ano? Oo. Kaya talaga. At saka, Oji, bakit ang social media ba pambagets lang, pambata lang? Enough of labels. Wow! Si Ma'am Charo, marunong na sumagot. Parang bumabardagol na rin sa mga netizen. Bakit? Diba? Exclusive ba ang social media para sa mga bata? At saka bakit yung kami nililabel na hindi bata? So, ano? Pinipili. No, I mean, yes, we are in our senior years, diba? But we want to enjoy the same things or have the same experience as the younger ones have, diba? So, ano sabi ng mga apo ninyo at mga anak ninyo na nagtitiktok ang Minsan yung mga anak ko, Mom, did you really have to do that? Ano sinasabi mo? Yeah. Di ba? Okay. Maganda. Maganda ang views. Yung ganyan. engagement. It's very affirming, di ba? Very affirming. Mm-mm. Alam mo naman kung ano yung nag-engage na content sa kanila at hindi masyado. Alam mo, yung sinasabi nga ni Charo kanina, kaya napaka-successful, lumalaki yung viewership, lalo na nung kanyang TikTok. Kasi yung shock value ang malakas yan. Yung si Charo Santos sumasayaw. Si Charo Santos ganito. Lalo pag samahin niyo pa kaming dalawa dito sa movie na gag na ginawa Yes. namin. Yung shock value talaga, capital letters talaga. Big letters Yun na talaga. nga shock value na nga pinag-uusapan dahil na-shock ako dahil gumawa po sila ng pelikula na na-shock ako kung ano yung kanilang karakter. Pareho po silang lesbian dito. Yes. Oh my God. So, ang title ng pelikula ay Until She Remembers. Una, first choice po ba kayo na gumanap na parehong lesbian dito ng lovers? Or Ako hindi ko alam kung first choice ako. Ako din hindi ko alam, pero we were offered by Direct Brillante. So, nung in-offer po sa inyo, anong initial reaction mo? Yes, agad. Ako din.
Yes, agad. Kasi matagal na kaming, Yun. oo. Lalo na makasama ko, malaman ko si Charo palang kasama. Hindi pa kami nagsasama ever sa pelikula eh. Tapos si Barbie, wow, what a Yes. beautiful chance to work with Oo, Barbie. oo. With Albert Martinez, si Angel Angel Aquino, Aquino. si Eric Quezon. Eric. Merong mga batang introduced. At syempre, pareho kami. The chance to work with a direct Brillante Mendoza. Oo. And thank you to Wilson Cheng, ang producer ng Solar Film. So, paano niyo po inaral yung karakter ninyo? I mean, meron po ba kayong, nag-interview ba kayo ng mga lesbian? Kung paano umarte? O dito ba ay talagang ganyan pa rin ang kilos ninyo? Pero mararamdaman ng audience na tomboy kayo pareho. We keep in tune with the times na pareho kami nagbabasa, nagtatanong, nag-i-interview. Kaya yung label na yon, yung karakter, demeanor ng mga tinatawag nga na lesbians. Ano pa nga meron pa nga kaming psychological insights na i-infuse doon, sociology. Yeah, kasi hindi naman pwedeng on face value lang yan. So, I speak for myself, parang hindi ako na-intimidate dun sa topic na yon. Although, alam ko na yung mga tao, given yung pagkakilala nila sa amin dalawa, as persons, as celebrity, parang members of the film industry, yung una tanong, ha? Ay si Charo at si Boots, mga lesbiana, marami talagang ganon. But because we know that there is more to the word lesbianism than meets the eye. And it's not so much, Audrey, about our sexual preference. Yeah. It's about our characters and about our relationship. It's really a beautiful love story of two people who were not meant to be but stayed in love forever. They were pining for each other. So it's a beautiful, emotional journey between two people na hindi tanggap ng sosyedad nung mga panahon na Nung bata ng pa kayo kabataan. dito. Oo, nung kabataan namin. You know, it's really about love that is patient, love that is sacrificing. Yeah. Pagmamahal talaga, mararamdaman mo yon sa characters namin. Lalong-lalo pa na ang character ni Tita Boots may Alzheimer's. Pero there was a moment in the scene when she remembered na once upon a time, I was with this woman and I loved her truly. And you know what brought about that moment na na-remember niya? It was the love and the care, yung tiyaga, yung pasensya, pag-aaruga na binigay nung character ni Nung Charo. younger version ninyo. No, No. kasi as an Alzheimer's case, may lapses yung character ko. Minsan violent, minsan tulala, minsan gano'n. Meron kami mga eksena na ilaalagaan niya ako. Inahampas ko siya. Kasi sino ka? Sino ka ba Hindi to niya do ako this for maalala me? Bang gano'n. Tapos nagtyaga lang si Ma'am Charo kahit Oo. nasasaktan ka. Oo. Dahil Marami. siya ang tunay kong minahal at na-witness to ng aking apo, portrayed by Barbie Barbie. Fortesa. Oo. Kasi the story is told from her point of view. Yeah. eh. Oo. Iba-iba yung mga tomboy nung araw at Oo. tomboy ngayon. ano? Oo. So, dito ho ba, sa kasalukuyang panahon, meron din kayong mamimit na mga Gen Z or millennial na tomboy? Parang wala lang. Nakikita nyo lang yung sarili nyo sa kanila dito sa movie na And to. hindi yung physicality, kasi nga iba-iba na, di ba? Pero siguro much more like what we see is real friendship between two women. Baka itanong nila, Ma'am Charo, may kissing scene kaya sila dito? Abangan. Merong nag-interview. Meron ba kayong laplapan? Sorry, hindi ko Na-shock. alam yung laplapan. Na-shock si So, Tita medyo- Boots. Paki-explain. Yung bang gano'n. Sabi ko, kung yun ang hahanapin nila, siguro yung mga bed scenes, yung laplapan, gano'n. Meron kami yung characters namin, may physical exposure to each other. Hindi naman yung mga tipong no touch, gano'n. Oo. We're comfortable with each other. At saka siguro, ewan ko, talagang comfortable kami when we were doing this film. Oo. Kasi there's so much trust and respect for each other. So, pag may hininging eksena si Direk Brillante, Oo nga, ano? we just went with the just flow. give. You just give. Oh, we just Oo. give. Si Direk pa naman, wala kaming script, di ba? Alam na siguro ng marami. Walang script. Totoo. Hindi naman niya tinatago yun eh. Di ba? Sabi niya, itong kwento, pero I don't have a script. So pagdating nyo sa set, wala kayong babaunin. So magkikentuhan lang tayo. Tapos ito yung eksena, o bahala na kayo. Iba-block Oh niya. my.
Correct. imo-motivate ka niya, pero which I thought was good ha, kasi Yes. merong freshness, Yes. merong rawness, di ba? Oo. So you never know what to expect. Pagdating mo sa set, ano kaya mga eksena ngayon? Oo. Tapos Ganon. kami ni Charo, hindi namin pinag-uusapan yung atake, yung Yes. atake ng eksena. Kasi sometimes meron ka nakakatrabaho na, paano atake ang gagawin namin dito? In-explain naman maigi ni Direk Brillante. Ganito, ito, ganyan. Basta yung sa amin, yung, kung ano yung feel mo, kung ano yung, pati yung timing, di ba? Pati yung rhythm. Come to think of it. Oh, wala. Very intuitive. Kung ano yung sinasabi ng damdamin namin at ng katawan namin. Doon kami dinala. Kasi, But it will be shown on February 25. Feb 25. Yes. So, the premiere night is on the 19th. In fairness, bilib ako kay Ma'am Charo tsaka kay Tita Boots. No? Si Tita Boots ay 81, si Ma'am Charo ay 70. Pero matalas pa rin yung pag-iisip ninyo. Dahil madalas napapanood din natin sa SOCMED, di ba? Yung mga at an early age, nagkaka-dementia, Alzheimer's. Sobra kayong thankful siguro. Oh, truly, truly grateful. pero siguro, age factor ito na, syempre, nagiging makakalimutin ka. Meron din. Oo, like, okay, remember dates, figures, pangalan. Okay, magaling ako dyan, mga incidents. Pero, hindi ko malaman kung saan ko nilagay yung cellphone ko, yung susi ko, yung bang mga gano'n. Just the other day, pumasok ako sa maling kotse dun sa driveway namin kasi kakulay nung sasakyan ko. Nakaupo na ako, sabi ng driver. Hiyang-hiya siya. Ma'am Boots, hindi ho ito yung kotse niyo nandun sa likod. Oh my God. Yung mga gano'n. Ano nangyayari na yan? Nakakahiya. Okay. And it's not the first time. Kasi magkatabi yung sasakyan namin, parehong puti parehong SUV. So, yung mga ganon, meron na talagang mga ganon. Pero I read somewhere na kung yung mga ganon lang, okay okay pa rin yun, daw. okay yun, okay. So, It's ano, really age. nasan yung yung parang demarcation line na medyo, Sana malayo pa ako oo, doon. sana malayo pa tayo. Yung mga ganyang mga episodes sa buhay nyo, yun ba yung, ayan, yung kaninang tanong ni Ma'am Charo, ako, baka pa simula na, may ganun kayo niisip, yung napaparaning kayo. Yeah, Oo naman. oo. Natural siguro yun. Kaya ginagawa mo, Ma'am Charo, yung TikTok para humasa or lumawak pa yung ano mo. Oo. At saka ang training ko sa Batang Quiapo, di ba? Oo, Dadating diba? ka. Dahil Grabe. yun. They give you the script there on the set. Oo. With long lines. Oo. Very good pa ako doon. So, kayo ba meron pang gustong patunayan at your age? Na kasi, syempre, yung iba, dapat naghahalaman sila or nagbabakasyon na lang sila, nagta-travel abroad na lang sila. Bakit pa sila nag-aartista? Hindi naman dahil may gusto kaming patunayan. I don't think yun ang rason kung bakit active pa kami. Ako, I'm speaking for myself. I'm just so curious about life, about what it has to offer. Kung may bagong experiences pa dyan, I'm ready. Yung siguro yung zest ko for life, yung passion ko for learning new things, yan. Mas yan ang motivation ko. For as long as there is another mountain to climb, let's go climb the mountain. Oo. Di ba? So, yung pong fear ninyo na, kasi may mga senior stars na wala nang offer na dumarating sa akin, hindi na nila ako kinukuha. Parang yun yata yung mga katotohanan na minsan hindi nila matanggap na tapos na yung kanilang era or tapos na yung kanilang lakas. So parang nararamdaman nila pero hindi naman sinasabi sa kanila na pahinga ka na, okay na kami rito pero siya gusto pa rin niya magtrabaho kaya lang walang kumukuha sa kanya. Fear niyo po ba yan? Sumasagi sa isip ko yun. Yes. Ano? Oo. Pero siguro ang grasya, karisang regalo ng Panginoon is hindi lang kasi yung pag-aartista ang inatupag namin eh. Not solely that. Of course, bread and butter yun, di ba? 90% siguro ng experience namin or success doon. Pero marami pang ibang avenues. The corporate life, di ba? The civic life, the religious advocacy work. Pareho kami ni Charo, maraming pa kaming inatupag or binigyan ng atensyon. Kaya kahit na mawala yung assignment, ang dami pa namin pinagkakaabalahan at marami kami binibigyan ng valor, ng halaga. Kung ang hinahanap namin ay self-affirmation o yung feeling na magaling ka or
feeling na wanted ka, di ba? Kasi ang pinakamasakit yung feeling na rejected ka, na hindi ka na kailangan. Yun ang masakit that you're no longer relevant, di ba? But we get that from other fields na pinagtrabahuhan din namin. So, syempre, Bob, sino ba ang ayaw gumawa ng pelikula? Pero ako, iniisip ko rin, yung edad ko, hindi na rin siguro kaya. Just have to slow down. So when chances like this, yung Until She Remembers, grab agad kasi it's an opportunity to stretch my limits. Kahit matanda na ako, to outdo myself, not to outdo anybody else but myself. Na kaya kayo inalok, ay kasi alam nila kaya ko pa. Siguro. No? Ikaw, Ma'am Charo, yung Ako naman, fear mo ba? Oo, dumadating yan sa isip ko. Sasabihin ko, I can always learn a new hobby. Diba? It doesn't have to be big. It doesn't have to be public. It can be a small thing like, yun nga. Ikaban. Ano ba yun? Ikaban? Yan, doing Ikaban, floral yung arrangements, di ba? Sabi ko, baka pwede na ako mag-aral magluto para mga anak ko naman may masabi akong, ito niluto ko. Oh, Tsaka Charo, yung, ewan ko kung marami nakakalam, reservist ito, military reservist Ayan, Marine Air ito. Force. Yung gano'n. Kung ano-ano pinapasukan ko talaga, no? Sabi ko sa iyo I have a curious mind. I want to discover things myself. I want to go through the experience. So, yun nga, yung parang, I can always learn a new hobby. It doesn't have to be acting. Kasi I can live a simple life. And you know, that will be your curse pag nawala yung curiosity mo. Yun. Di ba? Di ba? Pag nawala na, tapos ang tingin mo sa mundo, Jaded ka, yung Ay, gano'n. no? hindi. It's your attitude lente mo. Ano ang lente mo sa buhay? Ang lente ko sa buhay, lagi may bagong matututunan. Tsaka siguro, Oji, sabihin ko to on our behalf na kahit hindi kami nag-uusap about that, yung service orientation namin, laking bagay nun na you live for others, you serve others, you touch other people's lives. Whether purihin ka o hindi, whether ibalik sa'yo o hindi, but the fact that you reached out, laking bagay yun. bigla ko naalala si Ma'am Charo kasi nung nag-boss pa kayo ng ABS-CBN, hindi nyo kasi kayang gawin pa itong mga ginagawa. No? So, natali kayo doon, kaya ngayon parang gutom kayo sa mga bagong At saka hindi tama adventure. siguro na boss ako tapos I will compete, 'di ba? With the talents of the company I am managing, 'di ba? So talagang I made a clear decision na hindi, trabaho to behind the scenes. Oo. Kaya, So talagang bukas na bukas ako. No? Yeah. So when the first offer of kay Love Diaz, babaeng humayo, sabi ko, sige, direct, go. Oo. Ma'am Charo, Tita Boots, maikli ba pasensya niyo sa mga co-stars na yung una, hindi mo ginagawa assignment mo, hindi ka nagbabasa ng script, yung acting mo, hindi mo pinag-iigi, tapos hindi ka nakafocus, sa cellphone ka lang. Eh syempre yung mga veteranang artista, ayaw nung ganun. Pero nai-encounter niyo ba yun? At paano kayo nakikipag-deal sa mga ganung artista? oo naman, ako, nakikita ko yung sa mga Kaya lang, ang katwiran ko doon, unang-una, we cannot judge. No? May mga dinadaanan siguro yung mga yan. Or makakulang sa experience, kulang sa pagtuturo ng mga nakatanda sa kanila. So, usually, I keep quiet. I do not give unsolicited advice. Pag hiningan ako ng advice, sige. Pero yung unsolicited, tsaka naisip ko kasi, andyan naman siguro yung producer, yung mga PA who can... Ako nga, ang umihirap sa akin is, kawawa naman itong mga batang ito, hindi guided. Ikaw, Ma'am Charo, paano mo dinidil po yun? Mahaba ang pasensya ko, alam mo yan. Mahaba ang pasensya ko. Pero, mas sa akin, ang expectation ko sa producer. Oo. The producer sets the tone Yeah. on the set. Yeah. Sila ang Oo. nagbibigay ng mga Oo. rules. Oo. And so far naman, lahat ng production na kasama ako, yes, meron silang mga do's and don'ts on the set. And so far then, they follow naman. They toe the line. Tapos siguro yung na rin, nung nasa ABS-CBN pa ako, alam mo naman, di ba? Meron din akong set of rules for production. So siguro, alam na rin nila na kung nandiyan si Ma'am Charo, behave tayo. Oo nga. may oo ganon, nga. may ganon so, siguro. Oo. Kung may ganon, Ma'am Charo, nararamdaman niyo po ba yun sa set na ang tingin pa rin nila kay Ma'am Charo ay more than artista, boss kasi si Ma'am Charo? Hindi ko alam kung boss or may paggalang. 'Di ba? Yung it's really about their respect. Yan, ramdam na ramdam ko talaga. Orgy. Oo. Siyempre, naging boss si Ma'am Charo ng ABS-CBN. So, pag artista si Ma'am Charo ba, sa set Ay artista lamang. hindi kayo
I'm just one of the talents. Yes. Talagang may linya rin kayo doon. Ano? Oo. No entitlement, di ba? No special treatment. I'm one of the boys, which is how it should be. Na-experience ko na po kasi maging boss si Ma'am Charo. Sumusulat ako sa kanya kasi syempre nagka-idea ako dahil may MMK. Ay, sulat nga ako kay Ma'am Charo. Oo. Pero ang sulat ko ay hindi para ihayag ko yung istorya ko dun sa MMK, pero na MMK Pero na na istorya MMK ko. ang kwento mo. Oo. Para lang humingi ako ng trabaho kay Ma'am Charo. Dumiretso ako sa boss, Ma'am Charo. Baka naman po meron kayong TV show o teleserye for me. Kasi wala na po akong show. Tapos natawag na si Tita Cory Vidanes. Oo. Tumawag sa akin si Ma'am Charo. Sabi niya, bigyan daw namin ikaw ng show. Kaya meron akong show agad-agad. Kaya gano'n kami ni Ma'am Charo. O ano, tumawag na ba sa'yo? Tumawag si Ma'am Charo. Nakikita lang kami sa Oo, hallways sa hallway. ABS. Tapos, Oo. kukumusta niya, ano, may show ka na, ha? Alam ni Ma'am Charo. Kaya sobra akong grateful kay Ma'am Charo. Sa ABS-CBN din. Dahil, Diyos ko, wala naman din ako dito kundi dahil sa But ABS-CBN. you deserve everything that you have because you work so hard Diba? and you have the gift. Mm-mm. Yeah. And speaking of ABS-CBN, Ma'am Charo, ano po ang damdamin ngayon ni Ma'am Charo na, siyempre sinasabi nila hingalo, nasa hingalo stage ang ABS-CBN na talagang pinipilit nito na mabuhay at umangat pa rin despite the fact na walang prangkisa. Laban lang. Magagaling ang, the people in ABS-CBN, they have the expertise in content production. So, parang tubig yan Dadalo yan kung saan. Di May ba? butas. Oo, kahit na kung anong ang klaseng harang gawin mo, di ba? Dadalo yan sa mga bato, sa mga corals. You just go with the flow. And I really admire the management team, no? Kasi talagang they have been warriors for the past 7 years. Mm-mm. 7 years at kita mo naman ang mga programa nila. Oo Yung pa rin ang naman. mga paboritong sinasambit ng mga Correct. manonood. Tsaka sumasabay na sa mga Korean execution. Yes. Ang mga shots. Oo. Diba? So, kayo po, dalawa, nililimit nyo na lang po ba yung sarili nyo sa trabaho? Na kasi syempre, because of the age or masyado na kayong pihikan sa roles, sa character na inaalok sa inyo? Hindi naman sa pihikan. Ako it's more of yung age factor na baka hindi ko na makayanan yung overnight, yung puyat. At saka, kasi ang husband ko is 86 years old. And bagamat retired na yon, pero nagtatrabaho pa din sa family-owned companies nila, ganyan. And syempre, aalalayan mo rin yon, lalo na hindi siya tiga-showbiz. Swerte lang ako at napakalawak ng isipan na sabihin na pag halimbawa may tanggapin mo if it will make you grow as a person. Ang ganda nga ng isip sabi ko, paano kung... Supportive. Oo. Kasi self-made man. Wala namang insecurities about himself, hindi ba? Pero kahit na gano'n, syempre, ikaw na muna magbibigay ng konsiderasyon sa... Kayo po, Ma'am Charo. Oo, it's also, my health is my consideration. Iniisip ko, kaya ko pa ba yung puyatan? Lalo na lately. Ayun na nga Di ba? Nag-iiba yung boses, yung may pagod. Yun lang. Otherwise, yun na nga. Kung hanggang kaya, why not? Di ba? Hanggang may magandang role, kuminsan, di ba? Hanggang may magandang role. Parang hindi mo naman matalikuran At your age, Ma'am Charo and Tita Boots, meron pa ba kayong dream role? O nagampanan nyo na lahat? Okay na ako? Ako meron. Oo. Yung merong poet dramatist na si Federico Garcia Lorca. Ang kanyang masterpiece ay yung La Casa de Bernarda Alba. Ganda-ganda ng role doon. The House of Bernarda Alba. Oo, yeah. Pag binasa mo yon, ang isipin mo agad, Armida Sigionreina. Kasi ang galing na artista ni Armida, tsaka may character, may power. Ang role ng Bernarda Alba, matriarch siya na talagang kontrolado niya lahat ng pamilya, kaya kahit nalulungkot yung iba. Pero strong siya, pero may puso. Alam niya yung limits niya. So parating Armida, kaya nga pag sabi ko, wow, pag may nag-offer sa akin ng ganito, I am not an Armida Sigionreina. Magaling si Armida. I fall short of her capabilities. Pero sana, kung meron chance. Yung mga tipong Armida Sigionreina. tipong kontrabida. Feisty women. Feisty women. Oo. Kayo, Ma'am Charo, meron pa rin kayong dream role? Yes, madami.
writers, directors. Grabe. Ma'am Charo na yan, ha? parang nangihingi ng project. Imagine mo, Oo, I'm sa available. estado mo, ha, Ma'am Charo. Feisty women, empowered women. Alam mo, sa mga edad namin, may dala na kaming kaalaman sa buhay. Oo. Di ba, kesa nung bata pa kami, dinidiscover mo pa lang ang life, ganyan, di mo pa alam kung paano magmahal ng todo, masaktan ng todo, mag-transcend ng mga kahinaan, mag-transcend ng pain and suffering. We have so much wisdom and therefore, we look at life from a different perspective. But kasama yun sa roles na ino-offer sa amin, mature roles, no, of women who are empowered. Kahit yung pagiging ina namin, iba na ang pag-intindi namin sa pagiging ina namin kaysa sa batang mother ka di ba? Totoo. So, any role that will bring out what we have in our hearts, di ba? All these years that we've been here on earth, may dala kaming bago, may dala kaming malalim, the depth of character. Saka siguro ang advantage namin, aside from everything else na sabi nga ni Charo, meron din kaming yung the discipline of acting. Meron kami noon. Ako, when I look at movies, yung old movies ko, Charo, sabi ko, kung ngayon ko ginawa yan, mas magaling ang portrayal. Lagi Kaya may ganun ganyan. kayo. Yung pwede kang magyabang na, mas magaling na akong artista ngayon kaysa noon. Oo. Although, ikaw, first movie mo, nag-award, Asian Award ka na, di ba? Pero Oo. iba pa rin. Iba. Iba yung may dinaanan ka. Totoo. Experience is the best teacher. Totoo. Ika nga, di ba? So may baon ka, iba yung baon mo. Real life, real pain, real suffering, real forgiveness. Pag bata ka kasi, meron ka pang, may rules, Ayan, may expectations. Kailangan lagi kang tama. Tapos, ang dami mong fears na hindi pa hinaharap. Hindi pa. Because, pag bata ka, ang feeling mo, lagi kang hinuhusgahan. When you go through life, malalampasan mo lahat yan Oo, may pagtanggap ka sa mga kamalian mo, pero meron ka ring appreciation sa lahat ng lakas mo. At yung kombinasyon na yon ang dala namin. Kaya parang nadidinig ko na yung susunod na tanong ni tanong Audrey. O paano itong roles ninyo na lesbiana kayo? Oo. Hindi naman kayo lesbiana. Ang sagot ko dyan, kasi yung angulo na yon, kahit wala kaming personal experience, meron tinatawag na vicarious experience. Na na-experience namin sa nakita namin, mga malalapit sa amin, kung ano yung experience nila. Naobserbahan. And you empathize. And that's one of the things we learn in drama. You empathize. You can put yourself in the shoes, in the chaos of the other person. Ano yun? Part of the discipline yun na ilalagay mo yung sarili. Kahit na short of yung actual experiences. Tsaka kasi, sabi nga ni Charo kanina, napaka-pure, napaka-pristine, authentic, true, nung love between the two there. Yung angulo na yun ang tatalakayin. Yun, talaga. Nataon lang na parehong gender. Oo. So, hindi man namin na-experience, di ba, yung buhay ng mga roles na ginagampanan namin. Dapat observant kami, marunong makinig. I think, importante yon sa pagiging artista. May paggalang ka at walang paghuhusga sa kahit na sino. Kasi may pinoportray ka Paano mo maiintindihan kung may panghuhusga ka? You have to see it from the perspective of the character that you're portraying. So, meron kang empathy for the character that you portray. Ito hindi ko titingnan si Ma'am Charo bilang boss. Titingnan ko siya bilang si Miss Charo Santos na artista. At naalala ko bigla kasi si Tita Boots ay na-in-love ulit pagkatapos ni Tito Pete kay Attorney King naman. Tatanong ko si Ma'am Charo, bukas ba ang puso sa gustong pumasok? Hindi ako nagsasalita ng patapos, pero sa ngayon, I'm not ready to receive visitors. Ang lakas si Mang Star. Sabi ni Tita Boots, oo, panahon niya. Like in the case of Yeah. Attorney Rodrigo Mesa, hindi ko hinanap. Hindi na, Dumating. Dumating lang. You don't Dumating. really look for it. Oo. So, ganun din sa inyo. I'm enjoying my TikTok. Oh, yeah, no? Geez, Oo. I'm okay. Yung iba kasi, Tita Boots, hindi talaga makaano hindi, kahit wala na siya, siya yung huling lalaki sa buhay ko. Parang isinaranan niya yung pinto ng kanyang puso. Pero sabi nga nung pag nasa puso mo yung mahal mo, kahit wala na siya, physically lang wala siya, pero in your heart, he or she will always be present.
And maswerte kami, may mga anak kami. The freshness of the memory of my late husband, Pete, is sustained by the love that my children give me. Kasi nakikita ko sa kanila si Pete, di ba? Yes. And lahat yung pagmamahal nila, Mm. kasama na si Pete noon. Kaya kahit wala si Pete sa puso ko, hindi siya nawawala. Ako, ayokong iwan yung bahay ko. Kasi kahit nag-iisa na ako, my sons have their respective lives. Oo no? nga. O nag-iisa ako with my kasambahay, ganyan. Hindi ko maiwan. Kasi yun ang sanctuary ko. Ang ramdam ko na nandun ang late husband ko. And I just feel so secure. I just feel so secure. Yung may kapayapaan. Wala akong hinahanap. I remember meron nga nagtanong sa akin, siguro sa'yo, 2 years na ba si Cesar? Okay. Yes. It's not a matter of 2 years na ba siyang wala, 3 years na ba siyang wala, 5 years na wala. Walang taon na binibilang or kinukonsidera kung nandyan pa sa puso mo. Yun ang mga makukuha ng mga bagets pagdating sa mga partners at mga asawa nila, no? Yung inyong wisdom na nananatili pa rin sa puso ninyo kahit wala. Oh, yeah. I'm sure habang babad na babad kayo sa kanilang paningin ng audience, tinatanong nila siguro, may pinagawa ba sila? Kasi yan pa rin yung mukha nila dati at mukha nila ngayon ay ganun pa rin. Wala po. Original po lang. Oh. Oh, look at I'm her. touched by science and Yeah. technology. Tsaka ako kasi naniniwala ako na baka pagalitan ako ng Diyos pag meron akong pinabago na hindi galing sa Kanya. Diba? Kasi yung age natin, yung wrinkles natin galing sa Kanya yan. Baka sabihin niya, ba't mo pinapakialaman yung binigay ko sa'yo? Di ba? Kasi there's something beautiful about the face of an aging person. Iba ang mga artists, ang favorite subject matter nila, babies or old women, old people. Kasi doon sa mga, halimbawa, yung mga linya, mas marami akong Crow's linya sa'yo. feet. Dito yung mga lines sa Oo. forehead. I like to look at them as kasi matawanin ako eh. You know, I laugh a lot. Kaya yung Yeah. crow's feet ko are laugh Yes. lines. Hindi ba? Oo. Oo. Yung circles ko are because parang dahil nga yung I love looking at beautiful things kaya dumarating yung circles ko. Yung eye bags ko, di ba? Sabi ko, okay na rin kasi Gucci naman yan. Gucci. Joke lang, no? Pero parang branded, no? Yung bang gano'n. Pero ako, I have my skincare routine. I'm sure you do have your own. Pagtanggal ng makeup Oo. at saka yung toning. That's it. Kaya Ma'am Charo. I go to kay Doktora Ivy. Yeah, she takes care of my skincare. Pero walang retoke. So yung mga Yung mga RFR. non-invasive. Oo, non-invasive. But I don't know, Charo, kung nangyayari sa'yo. Sa akin, kuminsan, basta all of a sudden, pag magsasalamin ka biglang, mas marami na yung wrinkles ko ngayon kaysa noon. Talagang, mas matanda na ako ngayon. Dito makikita mo, di ba? Sa bibig. Oo, you just notice na, oo nga pala. Pero salamat at may pinagkatandaan. I like this. Ayun. May pinagkatandaan. Pero kasama yun sa buhay ginagampanan namin. Sinasalamin namin ang buhay. We should look the part. Dito sa movie, di ba, si Direk Brillante, allergic sa makeup. Oo. Walang No makeup. Oh my God. Wala, lumabas na lahat yung mga Talaga? Huwag kayong dadating sa set ko na may makeup. Abobura ka yan. Ay, talaga. Wala Oo. talaga. No makeup. So, buti kayo pumayag kay kasi iba hindi papayag. Ay, okay. Ayan. Realism. You have to appreciate where your director is coming from. Diba? Kasi irerespeto mo yun bilang isang... Tsaka kaya nyo naman, Ma'am Charo, Tita Boots. Okay, walang makeup ba? Okay. Hindi natin pag-uusapan yan. Hindi naman sa ganun kasi you want to portray truth, no? You want Truth. to be authentic and genuine. Yes. Yan. Yan. Ano ang gustong iwan ni Ma'am Charo at ni Tita Boots bilang legacy sa industriya na gusto nyo maalala nila? Ako, sa aking epitaph, pag namatay ako, yung sa aking nicho, ang nakasulat doon, isang word lang, serviam, I serve. Yun lang. Ikaw, Ma'am Charo. Yung legacy ko siguro na binigyang halaga ko ang bawat storya. Through MMK? Through your acting? Sa lahat ng
ginawa ko. Bilang isang artista, bilang isang producer, Ay, oo nga. bilang isang Lahat. ng pelikula, ng TV shows, di ba? Nagradyo din ako. Yan sa aking libro. At ngayon, sa digital platform. Kasi kahit na short form, nagkikwento ka pa rin. Even in 30 seconds kasi or a few seconds, you can share a value or two. Mm-mm. You know, so may yun, yung pagpapahalaga ko sa kwento ng buhay. Last na lang po, ano po bili niyo sa mga artista para sila'y tumagal? Yung longevity ba? Hard work talaga, dedikasyon, commitment, at saka be yourself. Find your own space. Huwag kang tumingin sa iba. Have something unique about your offering. Diba? Hindi yung generic na all of the above. Dapat may dala kang sa'yo. Yung galing mo, pagkatao mo, paniniwala mo, beauty mo. Diba? Yung sarili mong angkin na galing. Lalo na in this world na, oh my God, there's so much content available to everyone. At the flick of a finger, what will make you stand out in the crowd? The crowd has become bigger. Bakit kita titingnan? Bakit ako titigil pag nag-scroll ako sa content mo? You bring that with you as you go up the ladder. From short form, you go long form, dala mo yun. Pero kahit nadala mo lahat ng gifts, kung wala kang hard work and dedication and commitment, ay kulang. Kombinasyon yan. The word love, napakalawak. Diyan nakasentro yung buhay natin. Yeah. Si Kristo kaya namatay because of love. Di ba? Yung pagbibigay mo, pag-intindi mo, your efforts, your patience, your sacrifice, sakop lahat yan ng love. So, para sa mga, given all of this, yung ganitong perspektibo, siguro sa mga kabataan, yung mga bagong, love your work and it will love you in return.